Kapag ang isang tao may pananampalataya at may takot sa Diyos, gusto niyang magnakaw, alangan siyang nakawin yung isang bagay na gusto niya eh. Pero kung ang isang tao walang pananampalataya at walang takot sa Diyos, ano man kanyang naisin, ay kanya pong nagagawa. Magandang umaga po muli mga kapatid. Para pa rin sa ating patuloy na pagbibigay ng kasagutan sa mga komento na ating natatanggap mula sa ating mga minamahal na mga kababayan na kanilang ikinarating sa pamamagitan ng ating programa sa YouTube. Alam naman natin na dito sa lupa mga kapatid, nagipamuhay tayo sa isang daigdig na ang mga nananahan ng mga tao ay binigyan ng Diyos ng kaisipang nakakaalam ng mabuti at masama. Yan yung kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa tao. Kalayaan o matatawag natin isang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na inilagay ng Diyos sa kaisipan ng tao. Yung tinatawag na mabuti at masama. Kung nais mong gumawa ng kabutihan, magagawa mo sa lahat ng oras. At kung nais mong gumawa ng kasamaan, ay maaari mo ring magawa sa lahat ng oras. Ipinagkaloob lahat yun ng Diyos sa tao. At tayo na ang bahala kung alin sa dalawa ang ating mas pipiliin. Karamihan mga kapatid, o base sa aking pananaw sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, karamihan sa mga tao ay nakatingin sa bawat galaw ng kanilang mga kapwa. Karamihan sa mga tao ay mapanghusga sa kanilang kapwa na hindi nila nakikita ang mga sariling pangyayari sa kanilang mga buhay. Kundi ang kanilang nakikita ay ang bawat galaw ng kanilang kapwa. Ganyan po nangyayari. Gaya ng aking sinasabi mga kapatid sa aking mga video na ang lahat ng tao na bubuhay sa lupang ito ay nagkasala. Nagkasala tayong lahat eh. Maging ako man sa aking sarili ay nagkasala din ako. Nagkasala tayong lahat. Yan po ang katotohanan. Kaya nga ipinagbawal ng Diyos yung husgahan mo ang iyong kapwa. Yung hatulan mo ang iyong kapwa. Ipinagbawal lahat ng Diyos yun. Hindi ba mga kapatid, kung kayo po ay nagbasa ng mga banal na kasulatan, ng mga salita ng Diyos, gaya ng nasusulat, basahin natin mga kapatid. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis at magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ayan. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Walang matuwid. Wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yan po ang nakasaad. O yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung lahat walang matuwid o walang gumagawa ng mabuti, sino tayo upang bigyan natin ng paratang o husgahan ang ating kapwa? Nakikita natin ang galaw ng ating kapwa.
Pero yung sariling pangyayari na naganap sa iyong buhay ay hindi mo nakikita. Yan po ang madalas na nangyayari sa panahon ito ng tao, dito si Baba Nabo. Pero mga kapatid, ito ang sabi ko sa inyo, obserbahan po ninyo yung isang taong may takot sa Diyos. Alangan siyang gumawa ng kasamaan. Oo, nakakagawa sa tao siya eh. Pero alangan siya kumpara sa isang taong walang pananampalataya. Tingnan niyo po ang mga nangyari sa ating paligid. Sa dalawang bagay na aking binanggit. Kunan niyo po ng tinatawag na obserbasyon. At kayo po mismo ang makapagsasabi. Di ba mga kapatid, mga kababayan? Kapag isang tao may pananampalataya at may takot sa Diyos, gusto niyang magnakaw, alangan siyang nakawin yung isang bagay na gusto niya. Bakit? Dahil alam niya may Diyos na nakakakita ng lahat ng mga bagay. Di ba? Pero kung ang isang tao walang pananampalataya at walang takot sa Diyos, anumang kanyang naisin ay kanya pong nagagawa. Pag sinabi niyang nakawin niya ang isang bagay, nanakawin niya yan. Gagawa at gagawa sa isang kaparaanan para makuha niya yung kanyang gusto. Ganyan lang po mga kapatid ang nangyayari. Ganyan lang po ang kadalasan na nangyayari sa mga ginagawa ng tao. So sana mga kapatid, sa lahat na mga nakapanood ng video nito, ay dumako sana sa ating puso yung karunungan. Karunungan na maunawaan natin ng lahat ng mga bagay na dapat manatili pa rin sa bawat isang tao. Ibig ko sabihin, hindi naman 100% nangagawa tayo ng mabuti dahil nakipamuhay tayo sa laman. Pero ibig ko sabihin, siguro 50% na makagawa ka ng mabuti at 20% na lang na makagawa ka ng kasamaan sa iyong buhay bilang isang tao. Ano na po siguro mga kapatid, ang lahat naman ng mga bagay sa ibabaw ng lupa ay napag-aaralan natin. Dahil mga tagalupa tayo. Dito tayo sinilang sa ibabaw ng lupa. Mula sa ating pagkabata, magpanggang sa panahon ito. Nagkaedad na tayo. Yung lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi na bago para sa atin. Lahat yan ay pangkaraniwang bagay na lang para sa atin sapagkat tayo taga rito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, dapat nga sana sapagkat tayo yung mga taga rito sa lupa, tuklasin natin yung karunungan ng langit. Manood po kayo ng mga video ko at unti-unti may mga karunungan ng langit akong pinagkalooban doon. Unti-unti na isinisingit ko yung mga karunungan ng langit. Meron po kayo matutunan. Bigyan naman natin ang ating mga pagka-espiritu na makapag-isip naman ng mga bagay na naroon. Espiritual na mga bagay na naroon sa kalangitan. Yun ang dapat mga kapatid. Hinihiling ko po sa lahat ng aking mga manunood na patuloy susubaybay sa aking mga video sapagkat hindi magtatagal ay bubuksan sa inyo ang karunungang espiritual. Ang aking po mga video mga kapatid, kung hindi po mapapanood, ay kaiba sa lahat ng mga nagbibigay ng natawag nating pahayag ng mga salita ng Diyos na inyo ang mapapanood sa mga YouTube. Paulit-ulit ang kanilang mga salita. Pero ang aking po mga salita mga kapatid ay kaiba sa kanilang mga binabanggit sa kanilang mga video. Sundan niyo po ako mga kapatid at malalaman niyo sa mga susunod na mga oras ang pagkakaiba at magkaroon kayo ng isang karunungan
na hindi sa lupang ito, kundi karunungan ng kalangitan. Hanggang dito po muli at ako'y mabati ng isang magandang umaga sa ating lahat. Ingat